Natanggal na ang kanyang bukol, kaya naman meron na siyang bagong mukhang ihaharap. Magkakahalong emosyon ang siguradong naramdaman ng mga nakakita na kay Lola Teresita sa mga pampublikong lugar. May nagulat, may nabahala, may naawa. Kung paanong ang dati niyang sinlaki lang ng holen na bukol, lumaki ng husto, lalo pa 79 anyos na siya ngayon at patuloy pa rin kumakayo para mabuhay. Usara na ipag-ingnan, mo-opera ka, patay buhi. Pag-opera, anig maswerte mabuhi na. Magpasalamat ko sa Ginoo. O mamatay po ko, salamat lang gyapon. Salamat. Iba't iba rin ang reaksyon ng mga nakapanood sa kwento ni Lola Teresita dito sa ating programa. Dumagsa ang tulong para sa kanya. At ngayong gabi, masisilayan na nating muli si Lola Teresita at ang kanyang bagong mukha na punong-puno na ngayon ng pag-asa. Taong 2001 nung nabiyuda si Lola Teresita. Mula noon, siya na lang ang kumayod para sa kanyang 7 mga anak. Hinala ni Lola Teresita ang kanyang bukol na unti-unting lumaki. Resulta ng kanyang mga gawain noon sa palengke. Sige mo trabaho, di. Sige sa tuloy, dako kay, sige mo saltag bukat. May kanya-kanya ng pamilya ngayon ang kanyang mga anak. Ang tanging kasama na lang niya sa kanyang kubo sa barangay Tambakan sa Iligan City, ang kanyang bunso na si Vicente na meron namang kapansanan. Para mabawasan ang iniindang sakit ni Lola, tinatapalan ni Vicente ng dahon ng saging ang bukol ng kanyang ina. Yun lang daw ang lunas na kaya niyang ibigay. Tuduan ko sa manambalay. Nahampulan siya para mabugnawan. Gustong-gusto na raw ipatanggal ni Lola ang kanyang bukol, pero hindi sasapat ang kanyang nalilimos. Bauwa mo ko mga sa ko mga anak ko kan, pagpabuhi ko kay ang kanila ko bang anak ni makapariha ma'am. Na manumboy. Gusto mi magpa-opera, pero pag human sa opera, wala mi financial. Na may maintenance siya nga tambal. Maunang na-stop to siya. Sakit ang dugan, oy. Gusto namin nga mabuhi pa siya. Habang nanlilimos, nakilala ni Lola Teresita si Minda na siyang nag-upload ng picture at kwento ni Lola sa Facebook. Kawawa naman tong matanda. Yun, in-upload ko na. Dahil sa ginawang yon ni Minda, marami ang nagbigay ng tulong. Patunay, marami pa ring mabubuting nilalang sa mundo. Hanggang nakalikom si Lola Teresita ng sapat na pera para maipa-opera na sa wakas ang bukol na 17 taon nang nagpapahirap sa kanya. Pero may problema dahil ang mga anak ni Lola tutol sa operasyon. Ay, hindi na ko payag. Kumakuan siya, disgrasya siya, daghan man siya sakit. Haktor na, di na ko gusto mo, parahan siya. Naguol gyud ko kay kung mama. Kung dili na ko siya paoperahan kay mahadlok man ko kay basig dili niya kasukol ang iyang dugo, dili na unya siya makamata. Pero determinado si Lola. Kahit ano raw mangyari, itutuloy niya ang operasyon. Usara na ipag-ingnan, mo-opera ka, patay buhi. O pag-opera, anig maswerte mabuhi na. Magpasalamat ko sa Ginoo. O mamatay po ko, salamat lang gyapon. Salamat. Kay si mama mo man siya nga, personada man siya magpa-opera. Ano to nga, sugot gimi kay. Ako gingi inaya gid akong kaugalingon ba nga. Iyo mag-inisog gyud ko. Kay kung magpadako sa akong gibati, manirbyos man ko. Si Minda pa rin ang tumulong kay Lola Teresita sa gagawing operasyon. Tinawagan ko si Doc Edong na dapat ma-confine na si nanay sa hospital. And then sabi niya, okay, i-prepare na siya. Sa pangunguna ng surgeon sa Iligan na si Dr. Isidro Permites Jr., nagsagawa ng isang conference na nilahukan ng mahigit 20 medical experts para pag-aralan ang kondisyon ni Lola. Doon na nalaman na ang pagtanggal sa kanyang bukol hindi magiging madali. My difficulty is not easy. It's complex. May mga hurdles na na-identify. Yung palsy, magiging paralysis on the side of face. Yung bleeding, yung malignant transformation. Those three were worried. What is more pressing is yung condition ni nanay, yung katawan niya, kung kaya ba niya maoperahan. Nakadagdag pa sa problema ang kalusugan ni Lola Teresita. Yung nutrisyon ni nanay is mababa po. Hindi po makakayanan ang opera kasi magiging issue yung healing sa baba ng protina ng katawan ng pasyente natin.
At ang mas nakababahala pa raw, hindi mawala-wala ang pneumonia ng matanda. Meron po siyang impeksyon sa baga. Meron po siyang pulmonya nung nakita ko siya. Automatic ho, as part ng preparasyon para sa operation is talagang gagamutin. Nangangamba ang mga doktor mismo kung kakayanin ba ni Lola ang operasyon. Para palakasin muna siya, dinala siya sa Home for the Aged sa Iligan kung saan tumagal siya ng 2 buwan. Ina-encourage ko talaga siya na hindi pwede lagi ka lang natutulog, no? Kailangan may little exercise. Hanggang nitong July 10, ang araw ng nakatakda niyang operasyon para matanggal na ang kanyang bukol. Kabado ang kanyang mga anak. Nakulba na nihilak gali ko. Nihilak ko kay pinakagmaon siya. Makuyaw-kuyawan punta ba? Alang di ko matagna ang panahon. Ang uban mag-opera, disgrasya mo yun. Kini karon nga nawa na iyang bukol, wala ko man na diya kay may nervous basig ma-breakdown niya ko. Ako na hinuoy mamatay una. Nung sinimulan na ang operasyon, lalo pang nangamba ang mga doktor. Sa puntong yon, napagtanto nilang mas lalo pa silang mahihirapan. Meron konting problema sa paglagay ng tubo kasi yung anatomy ni nanay, dahil sa malaki ng bukol, deviated yung trachea namin. Kaya medyo nahirapan kami doon. Dumating din ang sandali na naharap sila sa mabibigat na desisyon. Yung pinaka-importante talaga yung nerve. We took around 1 hour nanap yung nerve, but unfortunately, yung nerve pumasok talaga sa bukol. And we end up cutting part of the nerves. May naiwan naman kami for functional purposes, pero yung 3 talaga, sure kami naputol na. Habang inooperahan nila si Lola Teresita, panay pa rin daw ang tanong sa kanilang mga isipan kung kakayanin ba ng matanda ang ganon kaselang operasyon. Pero matapos ang mahigit 3 oras, nakahinga rin sila sa wakas nung matagumpay na natanggal ang mahigit 5 kilong bukol sa mukha ni Lola Teresita. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ang gumaling si Lola at sa gabing ito, handa na raw siyang ipakita sa ating lahat, lalo na sa mga nagdasal at tumulong sa kanya ang kanyang bagong mukha. Kwento mo nga nung napanood nyo, anong naging epekto nito sa pamilya ninyo? Maraming tumutulong sa kanya mula noong nilabas yung niya story. Tapos, ang intindi ko sa inyo, ayaw nyo siyang paoperahan? Kasi natatakot kami baka ano mangyari sa kanya kasi matanda na siya. Kinapanayam din ang ilan sa mga tumulong at sumubaybay sa kwento ni Lola. Katukayo, Teresita rin ang pangalan ganun ko. ho? Oo. Kaya nga nung una ko siya napanood, syempre naramdaman ko talaga awa. Paano mo nalaman tong storya ni Lola Teresita? Sa Facebook po. Actually, naiyak ako. Kasi po, sa age niya, ang tanda-tanda na niya, ang bigat-bigat ng nararamdaman niya. 2 lang sila ng anak niya. Yung anak niya, mayroong pang kapansanan. So, ginawa ko po. Nag-donate po ako. Twice po ako nag-donate sa akin. Sana dumami pa mga katulad mo at katulad nyo rin ho. Thank you po. Maraming salamat sa kanila. Tumutulong sila sa nanay ko. Salamat din po sa inyo. Magmula nung pinalabas yung ng nanay ko. Heto na ang patunay na ang tila imposible pwedeng maging posible sa pagmamalasakit at pagmamahal ng mga mabubuting loob. Heto na ang bagong mukha ni Lola Teresita. Lola! Ito na po yung na-opera. Biro nyo, 17 years nyong dinala. Anong pakiramdam mo na nawala na? Salamat po nga na gaano. Ang gaan bigla ng pakiramdam nyo, Lola? Maanat ko mag-ari din kung nangon, hindi ko kaingon anak. Maanat ko. Kala niya na nandun pa yung bukol niya. Amin akong mapahin. Sobra na kayo nasanay na merong bukol dito. So, Parang naiilang. mas marami kayong nagagawa na hindi na kayo nahirapan. Salamat ko sa Ginoo. Pagkasa sa doktor, pagkabuk-doktor, ang nag-ukira sa ako. Asla si Maminda nga nagtabang sa kuha. Mas masarap na tulog nyo ngayon kasi wala na yung malaking bukol. Oo, wala na.
Tarong na ba daw imong tulog? Oo, maayo na ba ang tulog? Maayo na tulog. Ang good news, yung bukol, anong sabi ng doktor? Hindi cancer. Oo, pinabiopsy. Nung nagising kayo, anong pakiramdam nun? Wala mo ko gibati niya ang doktor mo makuwatan ako diha man ang doktor na niingon ko sa doktor nga dak kanina ra mo ko diring hidya dako ang kunimo hiray pero humana di ako niya kapira nang pahiyaw na siya dako gatanaw. Medyo tabingi pa, no, yung mukha ni Lola. Ang sabi ng doktor, minabilis yung operation. Inano na apat na oras. Kasi may siya, pneumonia sa niya. Baga. It was a deliberate decision. Kasi nga, we were thinking na any condition po or any unwanted na situation na mapoprolong po yung surgery, it would put the life of the patient at risk. So we decided at that point in time to just sacrifice the nerve and continue with the dissection, go out of the operating room as fast as we can. Ayaw niya ng paayos pa para hindi tabingi? Yung iba kasi yung kapatid ko, ayaw na nila. 79 na. Tama na lang yun. Tama na lang kay bakta kay nakuha na lang itong bitay ka. Lima ka kilo to. Mission accomplished. At least, naano ko si nanay, napahappy ko siya. So, happy na rin ako. Maraming salamat po sa inyo at saka sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ang mensahe ko lang po sa nanay ko, sana magpatuloy pa yung buhay niya. Tagaan pa siya kaligon sa Ginoo nga. Tagaan pa siya taas na kinabuhi. Ako salamat sa Ginoo nga. Wala na ko'y baboy, wala na ko'y sakit. Sa aming mga manunood na nagmalasakit, nagmahal, nagdasal at nagbigay ng kaunti o malaki mang tulong, maraming salamat po. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.